Magandang araw sa lahat. Sale tayo sa September 15. Buy 2 get 1 free. Sale ng JD t-shirt and Salvame t-shirt. Nasa screen ang sample ng JD. Available ng 3 colors, black, white, and khaki. Ang inspirasyon ng design, pagiging simple pero malakas ang dating. Kaya naman huwag palagpasin ang dadating na super sale sa September 15. Malaki ang discount kaya paunahan na lang. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Iming. Taong 1993. Ibanga, Bohol. Si Iming ay anak sa labas ni Tatay Romero. Anak ito sa kabit ng ama na minsang tumira sa kanilang lugar. Medyo naguguluhan si Iming sa nangyayari. Siya na ang tumatayong panganay sa mga lihitimong anak ng tatay sa totoong asawa na si Belinda. Si Danilo ay 10 taong gulang. Si Mendez naman ay 8 taong gulang. Samantalang si Iming ay 15. Napapaisip ang dalaga kung sino ba talaga ang nauna. Si Nanay Belinda o ang tunay na ina na si Graciana. Ayaw niya namang magtanong. Masyado itong maselan sa mga magulang lalo na kay Nanay Belinda. Sa kabila ng lahat, maayos namang makitungo sa kanya si Nanay Belinda. Ngunit hindi talaga maiwasan ng dalaga na makaramdam ng selos. Napapansin ni Iming na mas binibigyan ng halaga ang mga kapatid kumpara sa kanya. Kung tutuusin, dapat ay pumapasok siya sa paaralan. Ngunit si Danilo at Mendez lang ang pinag-aaral. Naiinggit na lang ang dalaga sa mga kaedad niya habang bitbit ang bag papunta sa paaralan. Naiintindihan kita, Iming. Kaysa ngayon hindi pa kakayanin eh. Alam mo naman na hirap na tayong makaraos. Wika ni Nanay Belinda. Naiintindihan ko naman din po na yung sitwasyon. Pero bakit po yung mga kapatid ko lang yung nakakapag-aral? Ako po dapat yung inuna nyo para kapag nakapagtapos ako, makakatulong po ako sa inyo. Tugon ni Iming. Ay nako, walang magiging katuwang ang tatay mo doon sa sakahan. Ikaw lang yung inaasahan niya eh. Huwag ka namang mainggit sa mga kapatid mo kung tutuusin. Mas malaki ang responsibilidad mo dahil panganay ka. Naiintindihan mo dapat yan. Ikaw dapat ang nagsasakripisyo. Sa pagkakaalam ni Iming, nakakaraos naman sa buhay ang pamilya dahil sa pagiging masikap ng ama. Bukod pa dyan, sariling lupa nila ang sakahan habang ang ibang parte nito nilagyan ng mga establishmento na pinapaupahan ng ama. Kaya nagtataka ang dalaga kung bakit ganito ang dahilan ni Nanay Belinda. Tila naging utusan sila ng ama. Pinaparusahan at binibilad sa sakahan kahit may iba namang pinagkukunan ng kita. Hindi na sumagot pa si Iming dahil alam niya kapag pinagpatuloy nila ang usapan ay maaaring humantong sa hindi magandang tagpo. Lalo't nakikita niya, iba na ang timpla ng muka ni Nanay Belinda. Kaya pinili na lang ni Iming na pumunta sa sakahan. 2 ektarya ang layo nito sa kanilang tahanan. Habang papalapit sa lugar, nakita niya ang ama na naghukay ng lupa. Tinulungan niya ito. Ngunit nang mapansing hindi kumikibo si Iming, nagsalita si Tatay Romero. O anak, may problema ba? Umiling ang dalaga at sinabing wala. Habang nagtatrabaho, hindi pa rin mawala sa isipan ng dalaga ang sitwasyon. Tila napagkaitan ng tadhana. May mga pangarap si Iming ngunit napakahirap makamtan.
hanggang sa hindi na nakapagpigil si Iming. Matagal nang kinikimkim ang galit. Inilabas ng dalaga ang saloobin. Tay, mawalang galang na po ah. Huwag niyo po sanang mamasamain yung sasabihin ko pero kasi, kasi ano eh. Kasi ano anak? Ano problema? Kasi po, di ba, responsibilidad ng mga magulang na pag-aralin yung anak? Nakakalungkot pong isipin tay eh. Naiintindihan niyo naman po siguro di ba? Pati kayo, sang-ayon sa pasya ni Nanay Belinda eh. Alam kong anak ako sa labas, pero kailangan ko rin po ng pag-aaruga. Tugon ni Iming. Hindi kagad nakapagsalita si Tatay Romero. Binitawan nito ang bunglay. Tumayo at tumingin sa malayo. Sinabi ko sa kanya na sabay-sabay kayong mag-aaral pero tumanggi ang Nanay Belinda mo eh. Dapat daw, mauna yung mga kapatid mo. Pinaintindi niya sa akin yung sitwasyon. Kailangan ko daw ng katuwang sa sakahan eh. Ang totoo, kaya ko naman kayong pag-aralin. Ay pasensya ka na anak ha. Hindi ko kayang pangunahan ng nanay mo. Baka kasi magalit tapos kung anong gawin sa'yo. Pagpapaliwanag ni Tatay Romero. Ano ka mo, Tay? Bakit po siya yung nasusunod? Di ba dapat po kayo? Ano po bang meron kay Nanay Belinda? Parang takot na takot po kayo sa kanya eh. Lupain niyo po to, Tay. Minana niyo po sa mga magulang mo. Bakit po sumusunod ka sa kanya? Tanong ni Iming. Ang totoo, hindi ko naman mahal yan si Belinda eh. Napaikot lang ako saka napasubo. Natokso ako nang hindi ko alam. Bigla na lang akong nagkagusto tapos may nangyari sa amin eh. Saktong naroon yung mga magulang niya kaya ayun naipit ako. Dahil ayaw ko namang ipaya yung magulang ko, pinakasalan ko na lang yan si Belinda. Pero ang totoo, si Graciana talaga ang mahal ko eh. Kaso huli na nang malaman kong nagdadalang tao pala siya. At ang batang nasa sinapupunan niya ay ikaw. Wika ni Tatay Romero. Dagdag pa ng ama. Sumama si Tatay Romero kay Nanay Graciana pero hindi naglaon. Nagkasakit ito ngunit hindi matukoy ng doktor. Nang ipatingin sa albularyo, doon nalaman ni Tatay Romero na kinukulam pala si Nanay Graciana. Ang kumukulam ay walang iba kung hindi si Nanay Belinda. Doon niya nalaman na mangkukulam pala ang angka nito. Hinala ni Tatay Romero. Ginayuma siya ni Nanay Belinda kaya nadala ng tukso. Hindi mapagaling ng albularyo ang sakit ni Nanay Graciana. Ang naging payo ng manggagamot, kausapin na lang ang kumulam. Ginawa naman ito ni Tatay Romero, pero hindi nakipagkasundo si Nanay Belinda. Hindi niya papagalingin ang kulam ni Graciana kung hindi ito babalik sa kanya. Natakot ako noon eh. Mas lumala ang sakit ni Graciana. Kaya napilitan akong makipagbalikan kay Belinda. Mas gugustuhin kong isakripisyo ang sarili ko kaysa mamatay ang taong mahal ko. Malaki ang pagsisisi ko noon anak. Akala ko, doon na natapos ang kulam eh. Pero nang maipanganak ka, kinulam muli ni Belinda ang nanay mo. Hindi kalaunan biglang namatay. Dagdag pa ng ama. Ang dahilan ni Belinda ay ayaw niyang may kaagaw sa buhay. Pumayag itong kupkupin si Iming dahil wala pa naman silang anak ng mga panong iyon. Nakatulala ang dalaga sa mga narinig. Muling nagsalita si Tatay Romero. Siguro naman anak, alam mo na kung bakit ako natatakot kay Belinda. Hindi ito para sa akin. Para yan sa'yo. Tuluyang bumuhos ang luha ni Iming. Doon niya nalaman ang dahilan kung bakit siya ang unang anak ni Tatay Romero. Nagalit si Iming at sinabing kokomprontahin niya si Nanay Belinda.
Ngunit inabisuan siya ng ama na umiwas na lang sa gulo. Iba kung magalit si Nanay Belinda dahil gumagamit ito ng kulam. Wala po akong pakialam, tay, kahit kulamin niya pa ako. Mula pa noon, nararanasan ko na yung hirap ng buhay eh. Sa tingin ko mas masaklap pa po yun kaysa sa kulam eh. Anak, pakiusap. Mahal kita, huwag ka magpapadaig sa sakit na nararanasan mo. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Hayaan mo. Darating ang araw na magkakaroon ng katapat yan si Belinda. Marami na siyang napinsalang tao. Delikado si Belinda, anak. Naaalala mo ba yung kapitbahay nating namatay nung isang taon? Siya ang kumulam doon. Napaisip si Iming. Hindi niya alam kung paano gaganti. Natakot din ang dalaga na baka may mangyari sa ama. Kaya labis ang kinikimkim ni Iming ng mga panong iyon. Nakisama siya ng maayos at kahit kailan, hindi niya ipinaramdam ang galit kay Nanay Belinda. Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan at taon. Hanggang sa tuluyang sumibol ang dalaga, lumabas ang angking ganda ni Iming na namana niya sa ina. Maraming nahumaling sa kagandahan ni Iming kahit simpleng manamit. Angat pa rin ang kutis at itsura. Ito ang dahilan kung bakit madalas silang magtalo ni Nanay Belinda. Hindi malaman ni Iming kung bakit, pero laging nakasimangot ang mukha ni Nanay Belinda habang nakatitig sa kanya. Naisip ng dalaga na baka naaalala nito ang itsura ni Nanay Graciana. Hinayaan lang ito ni Iming. Hanggang isang araw, may nangligaw kay Iming na si Atasio. Mabait na binata at madalas bumibisita sa tahanan. Natutuwa naman si Tatay Romero sapagkat kahit papano, nakikita niyang masaya ang anak. Isang umaga, umugong ang balita na namatay si Atasio. Nagkataong kakasagot pa lamang ni Iming sa kanya. Ayon sa mga narinig na usapan, kinulam ang binata. Wala namang latay sa likod at dibdib at wala ring nakaalitan. Mabilis na pumasok sa isipan ng dalaga na kagagawan ito ni Nanay Belinda. Nang mga sandaling iyon ay hindi na napigilan ang sarili. Pumunta siya sa kwarto ni Nanay Belinda. Nakita niya itong nakaluhod sa papag habang may nakatirik na kandila sa harapan. Nang masilayan nito ang dalaga, kagad na pinatay ni Nanay Belinda ang kandila at tumayo. Tila nagulat ang itsura at halatang nagtataka. Demonyo ka! Kinulam mo yung nobyo ko eh! Hindi pa ba sapat sa'yo yung ginawa mo sa buhay ko? Yung pagpatay mo sa nanay ko? Hayop kang mangkukulam ka! Nang mga sandaling iyon, narinig ni Danilo ang pagsigaw ni Iming. Maging si Tatay Romero, nabati ang atensyon habang nagtatrabaho. Ano bang nangyayari? Ate, huwag mong ganyanin si nanay! Wika ni Danilo. Sigurado ka bang kilala mo yung nanay mo? Mangkukulam yan eh. Siya yung sumira ng buhay ko. Huwag mo sabihing hindi mo alam na hindi tayo totoong magkapatid. Tugon ni Iming. Manahimik ka, Iming. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. O ikaw, Romero, kinagatungan mo ba tong anak mo? Bakit? May pagkukulang ba ako? O ba't tinatawag pa akong mangkukulam? Anong ebidensya mo? Hoy Romero, patahimikin mo tong anak mo. Kung hindi ano? Kukulamin mo kami? Eh di kulamin mo. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na ikaw ang unang mamamatay. Tugon ni Iming. Ate, ano ba yan? Tama na. Huwag kang mag-iskandalo. Baka may makarinig na ibang tao kung anong isipin sa atin eh. Wika ni Danilo. Hoy anak, sige na, tama na yan. Eh baka naman iba ang dahilan ng pagkamatay ni Atasio.
Alam mo naman dito sa lugar namin kapag nagkakasakit, kulam kagad ang sinasabi. Huminahon ka muna anak. Wika ni Tatay Romero. Sabay hila kay Iming palabas ng tahanan. Pinakalma ang dalaga doon sa sala. Hanggang sa hindi na natiis ni Iming, umalis na ito ng tahanan. Tinawag pa ito ng ama ngunit hindi nakinig si Iming. Naglayas ang dalaga at pumunta sa Ubay, Bohol. Pinuntahan niya ang ninang na si Aurora. Sinabi niya ang lahat ng problema sa matanda. Nagulat naman ang dalaga. Alam kong malalaman mo din ang lahat kapag nagkaisip ka na. Demonyo si Belinda. Pinatay niya ang pinakamatalik kong kaibigan. Si Nanay Graciana mo. Alam mo bang dito ka isinilang? Dito sa tahanan na to. At dito din namatay ang nanay mo. Matapos kanyang mailuwal, naglabasan ng mga ipis sa maselang bahagi ng katawan niya. Pati na din sa ilong at bibig. May mga uod pang gumagapang. Matagal ko nang ginagamot ang nanay mo pero hindi ko mapagaling. Mautak si Belinda. Gumamit siya ng isang uri ng sumpa na bumabatay sa pasya ng tao. Walang sino mang magaling na manggagamot ang makakapigil. Dagdag pa ni Aurora. Kinulam muna ni Belinda si Graciana. Pero matagal nang nakakapit ang sumpa. Ngunit hindi ito mamamatay hanggat nagdadalang tao. Hindi damay ang sanggol sa sumpa. Kaya kailangan munang maisilang ang bata bago mamatay si Nanay Graciana. Noong pinapili si Romero, sinabi ni Romero na mahal niya si Belinda at makikipagbalikan siya dito. Ang totoong dahilan, napilitan si Tatay Romero para tanggalin ni Nanay Belinda ang sumpa. Mali ang pasya ni Tatay Romero sapagkat napaglaruan siya ni Nanay Belinda. Alam ng mangkukulam na pipiliin ng ama si Nanay Graciana. Pero kapag pinaglaban niya si Graciana, matatanggal ang sumpa at babalik ito kay Belinda. Si Belinda mismo ang mamamatay. Isang uri ng sumpa na kung tawagin ay sugal buhay o pakikipagsugal kay kamatayan. Hiniling niya ito mula sa dalawang panig, mula sa karimlan at liwanag, para kang nakikipagpustahan sa langit at impyerno. Walang makakapigil sa sumpa maliban na lang sa pasya ng taong napapaloob sa sumpang iyon. At ito ay si Tatay Romero. Pinayuhan ni Aurora si Tatay Romero. Sabihin ng totoo kung sino ang mahal. Ngunit nadaig ng takot si Tatay Romero. Alam ni Belinda ang kahinaan ni Tatay Romero. Kaya humantong ito sa pagkamatay ni Nanay Graciana. Habang nagpapaliwanag si Aurora, natanong ni Iming kung paano siya makakabawi sa mangkukulam. Ngunit kagad tumugon si Aurora. Kakaibang mangkukulam si Nanay Belinda. Walang sino man ang makakatalo gamit ang kulam dahil hindi ito tinatablan. Maliban na lang kung ganong paraan din ang gagamitin ni Iming, ang sugal buhay na sumpa. Alam ba, sa lahat ng mangkukulam na nakilala ko, si Belinda lang ang may malalim na karunungan sa ganong sumpa. Pero ginagamitan niya ng pagmamanipula para siya ang magwagi sa sugal buhay. Napag-aralan ko kung paano ito gagawin. Kapag umubra, hindi ko alam kung anong mangyayari. Anong kasunduan ba ang nasa isip mo para gamitin natin sa sugal buhay? Wika ni Aurora. Si Tatay, papapiliin po natin uli siya. Total para na rin akong patay dahil sa sitwasyon eh. Desperado na po ako. Lumaki ako nang hindi man lang nakakaranas ng ligaya. Sige po, isusugal ko po yung sarili kong buhay. Kapag pinili ni Tatay si Belinda laban kay Nanay Graciana, kapalit ang buhay ko. Tignan natin kung gaano katatag si Tatay. Sigurado ka ba, Iha?
Tumango si Iming at nagbuntong hininga. Makikita sa mukha ng dalaga na seryoso. Dagdag pa ni Aurora, 3 araw ang proseso. Kailangan mabigyan muna ng proteksyon si Iming. Baka kulamin ito ni Belinda at maging komplikado ang desisyon na gagawin ni Tatay Romero. Nanatili ang dalaga sa tahanan ni Aurora. Nasilayan nito ang mga pasyenteng nagpapagamot sa matanda. Dito niya napagtanto na ang sinasabing manggagamot ng ama ay si Aurora. Umalis ng bahay ang matanda. Nagpunta ng simbahan at sumaglit sa sementeryo. Hindi maintindihan ni Iming kung bakit. Pero sa 3 araw, dito siya nangilabot. Tanghaling tapat. Sinara ni Aurora ang bintana at pintuan, kaya madilim sa loob ng tahanan. Pinaluhod si Iming sa papag at gumuhit ng bilog si Aurora habang nasa gitna ang dalaga. Nagtirik ng mga kandila paikot at isa-isang sinindihan. Ilang sandali pa. Iba't ibang mga kataga ang narinig ni Iming ngunit wala siyang maintindihan sa sinasabi nito. Hanggang sa isa-isang pinatay ni Aurora ang sinde ng mga kandila at nagpatuloy lang sa pag-uusal. Nakaramdam ng panlalamig ng katawan si Iming. Tila may bumubulong sa kanya ng mga boses na galing sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa sumigaw ng malakas si Aurora. Idinampi ang palad sa ulo ni Iming. Kusang bumalik ang sinde sa lahat ng kandila. Dito binuksan ni Aurora ang mga bintana. Sige na, Iha. Pwede mo nang simula ng pagtatanong sa tatay mo. Pero sa harapan mismo ni Belinda. Umuwi si Iming sa tahanan. Naabutan niyang nagtatalo si Tatay Romero at Danilo. Sinisisi ni Tatay Romero si Nanay Belinda sa paglayas ng dalaga. Ngunit natigil ang lahat nang makita nila si Iming sa harap ng pintuan. Niyakap ni Tatay Romero si Iming at tumingi ng tawad. Ngunit hindi nagsalita si Iming. Tinignan niya si Danilo. Nagmungkahi ang dalaga na umalis na muna ang kapatid. Tumango naman si Danilo sabay labas ng tahanan. Nang makita ni Nanay Belinda si Iming, tila nakakita ito ng sobrang nakakatakot. Atay, pwede po bang umupo muna kayo? May pag-uusapan lang po tayo. Hindi makatingin si Nanay Belinda na tila naiilang. Hanggang sa umupo ang ina sa tabi ni Tatay Romero. Kumuha ng bangko ang dalaga at umupo sa harapan ng dalawa. Mabuti naman anak at makikipagkasundo ka na sa Nanay Belinda mo. Wika ni Tatay Romero. Tama po kayo, Tay. Makikipagkasundo po ko sa kanya. Katulad ng ginawa niya noon. Tugon ni Iming. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Belinda. Biglang bumuka ang bibig. Nag-uusal ng mga orasyon. Hindi na po tatalab yan, Nay. Mas mabuti pong itigil nyo na yung ginagawa nyo. Nagsasayang lang po kayo ng oras. Wika ni Iming. Ano bang sinasabi mo dyan, Iming? Aber, anong pag-uusapan natin? Tugon ni Belinda. Tay, sino pong mas mahal mo? Si Nanay Graciana o Nanay Belinda? Tay, buhay ko po yung kapalit kapag mali po kayo ng sagot. Yung totoo nyo pong nararamdaman ha. Batay po sa puso nyo. Tumawa si Belinda. Tinitigan si Tatay Romero. Abay, kilala mo naman ako kapag nagkamali ka ng pinili, Romero. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Iha, saan ka natuto ng pamamaraan na yan? Abay, sugal buhay nga. Malakas ang presensya. Mabisa. Wika ni Nanay Belinda. Tumahimik ka nga dyan. Gusto mong sampalin kita sa harap ni tatay? Aba,
Bastos na bata. Lumalaban. Uy anak, hindi ka ba natatakot sa mga sinasabi mo? Hindi nagsalita si Iming. Habang si Tatay Romero naman ay kitang-kita sa muka ang pagkabalisa. Hinawakan pa nito ang kamay ni Iming. Ngunit bumitaw ang dalaga. Pakiusap anak, huwag mong kalabanin si Nanay Belinda mo. Wika ni Tatay Romero. Basta pumili po kayo, Tay. Pagtapos nun wala nang pag-uusapan. Patuloy sa pagtawa si Belinda. Kumuha pa ito ng tubig at uminom. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig kay Romero. Wala nang ibang paraan eh. Anak, mapapahamak ka. Sa ginawa mong yan, ginalit mo ang Nanay Belinda mo. Pero kung desperada ka, sasabihin kong totoo. Total, wala nang silbi ang buhay ko. Hanggang ngayon, ang Nanay Graciana mo ang mahal ko. Biglang nalaglag ang hawak na baso ni Nanay Belinda. Mabilis na pumasok ng kwarto. Sinara ang pintuan at nagbanggit ng mga kataga. Samantala niyakap naman ng dalaga ang ama. Maraming salamat po, Tay. Pinaglaban niyo po si Nanay. Maraming salamat po. Papatayin tayo ni Belinda, anak. Belinda, kung kukulamin mo ang anak ko, idamay mo na din ako. Mamamatay na lang kami ng sabay. Masumigpit ang yakap ni Ming. Hindi po ako mamamatay, Tay. Wala pong mangyayaring masama sa atin. Siya po yung mamamatay. Ibabalik po natin sa kanya yung sumpa. Wika ni Iming sabay alis ng tahanan. Sumunod naman kagad sa kanya ang ama. Sinabing sasama siya kung saan pupunta ang anak. Pero tumanggi si Iming. Sinabing babalik siya sa libing ni Belinda. Bumalik si Iming sa tahanan ni Aurora. Binalita niyang pinili ng ama si Nanay Graciana. Tuwang-tuwa naman si Aurora. 3 araw daw ay mamamatay na si Belinda. Yun na nga ang nangyari. Biglang namatay si Nanay Belinda. Ayon sa balita, bangungot ang kinamatay, pero naglabasan ang iba't ibang uri ng insekto sa katawan ng matanda. Nang mga sandaling iyon ay nakaramdam ng gaan sa kalooban si Iming. Tila nabunutan siya ng tinik sa leeg. Hindi siya bumisita sa lamay ni Nanay Belinda. Ilang araw ang lumipas ay bumisita si Tatay Romero kay Iming. Nalaman nito na nasa poder ni Aurora ang anak. Pinapawi niya ang dalaga para makasama niya ito at mapunan ang pagkukulam. Dito'y pinaliwanag ni Aurora kay Tatay Romero ang sitwasyon. Mabuti na lang pinili ni Tatay Romero si Nanay Graciana dahil kung hindi ay mamamatay si Iming. Mabuti na lang. Hindi na naulit pa ang unang pagkakamali nang minsang piliin niya ang mangkukulam gamit ang sugal buhay. Opinyon para sa kwento. Para sa inyo mga kabayan, tawag dito parang hirap kasing timbangin kung ayos lang ba na gumante tapos papatay ka ng tao. Kahit alam mo sa sarili mo na pinatay yung magulang mo, tama ba yun? Share nyo naman sa comment section kung anong opinion nyo patungkol sa ating kwento. Muli maraming salamat at para sa interesado sa ating mga merch, nariyan ang link ng Shopee sa baba. Paalam.